Magandang araw mga ka-movie recappers. Welcome muli sa ating channel kung saan binibigyan natin ng mas insinang pagbabalik-tanaw ang mga pelikula mula noon hanggang ngayon. Ngayon, sisilipin natin ang isang Hong Kong action classic mula 2002. So close na pinagbibidahan ni na Shu Qi, Zhao Wei at Karen Mok. Isang pelikula na puno ng adrenaline, matitinding stunts, hacking, espionage, at emotional na ugnayan ng pamilya. Kaya kung handa na kayo, tara na at sabay-sabay nating balikan ang pelikulang ito mula umpisa hanggang dulo. Nagsisimula ang pelikula sa isang high-tech na atmosphere. Makikita natin agad si Lin Shuqi, isang maganda, eleganteng babae pero deadly. Siya ang nakatatandang kapatid na bihasa sa martial arts, hacking at infiltration. Kasama niya ang nakababatang kapatid na si Su Xiaowei, mas bata, mas impulsive pero kasing talino at kasing lakas. Sila ay kilala sa underworld bilang mga ghost assassins. Hindi sila basta-basta pumapatay gamit ang brute force. Gumagamit sila ng matataas na uri ng gadgets, surveillance at hacking skills. Sa opening mission, ipinapakita ang kahusayan nila sa kombinasyon ng cyber attack at stealth combat. Unang misyon, pumatay ng isang matapang na negosyanteng may koneksyon sa sindikato. Makikita natin si Lin, naka-disguise bilang isang simpleng babae, pumapasok sa isang matatag na gusali. Sa labas naman, si Sue ay nasa van, naka-headset, nagsisilbing tech support. Siya ang naghahack ng CCTV, nagko-control ng security, at nagbibigay ng real-time instructions. Sue, sa comms. Ani, clear na ang east hallway. Disable ko na ang alarm system. Go na, Lin. Got it. Stay sharp. Habang pumapasok si Lin, tahimik at mabilis siyang nakakaalis sa mga guard. Gumagalaw siya parang anino. Gumagamit siya ng gadgets para i-disable ang mga security cameras. Habang si Sue naman ay nakatutok sa computer, kitang-kita ang confidence sa kanyang muka. Dumating si Lin sa opisina ng target. Ang businessman ay nagpi-party kasama ang mga bisita, confident na ligtas siya. Ngunit sa loob ng ilang segundo, makikita nating dumating si Lin sa isang dramatic slow-motion entrance. Inaatake niya ang mga gwardya, sabay gamit ng silencer upang tapusin ang target. Boom! Mission accomplished. Pero hindi pa tapos. Biglang nagsidatingan ang mas maraming security forces. Nagsimula ang unang malaking action sequence ng pelikula. Lin, gamit ang kanyang martial arts skills, ay nakipagbakbakan sa maraming kalaban. Elegant at mabilis, parang choreographed ballet ang kanyang mga galaw. Habang ito'y nangyayari, si Sue ay sumasabay sa tension. Ani, ang dami pa. Kailangan mong lumabas ngayon. Nagpakita rin dito ng slow-motion gun kata at acrobatic fight scenes. Trademark ng Hong Kong action cinema. Habang patuloy ang labanan, nag-hack si Sue upang buksan ang emergency exit at i-shutdown ang elevators. Pinahihirapan niya ang mga security guards. Sa huli, matagumpay na nakatakas si Lin at sumakay siya sa getaway van na minamaneho ng kanyang kapatid. Magkasabay silang huminga ng malalim. Isa na namang successful na mission ang natapos nila. Pero habang nakangiti si Sue, makikita natin si Lin na tila may mabigat na iniisip. Hindi lang basta pera ang dahilan ng kanyang ginagawa. May malalim siyang personal na rason. Sa kanilang hideout, ipinapakita ang mas personal na side ng dalawang magkapatid. Si Sue, energetic, masayahin, minsan pabigla-bigla. Si Lin, seryoso, kalmado, parang ate na laging nagbabantay. Makikita na mahal nila ang isa't isa. Pero may pahiwatig na may conflict na darating. Si Lin ay tila pagod na sa kanilang buhay bilang assassins. Gusto niyang maging free. Samantalang si Sue ay tila nasisiyahan pa. Para sa kanya, exciting ito at gusto niyang ipakita na kaya rin niyang maging kasing husay ng kanyang ate. Kasunod ng assassination mission, ipinakilala naman ang isa pang mahalagang character, Kong Yat Hong Karen Mok. Isang matalinong babaeng pulis na astig, matapang at hindi basta sumusuko. Siya ang naatasang imbestigahan ang misteryosong pagpatay. Nakasuot siya ng leather jacket, may confident na aura at halatang may matinding tapang. Habang iniimbestigahan niya ang crime scene, pinapakita na matalino siya at mabilis mag-connect ng mga clues. Ipinapakita na siya ang magiging pinakamalaking balakid sa magkapatid na Lin at Sue.
Pagkatapos ng matagumpay na assassination mission ng magkapatid, makikita na agad si Inspector Kong Yat Hong, Karen Mong. Isa siyang matalinong pulis, sanay sa pakikipaglaban, at kilala doon sa kanyang husay sa pagresolba ng mga kaso. Sa crime scene, nakasuot siya ng simpleng leather jacket, may bit-bit na folder, at may kumpiyansa sa bawat galaw. Habang tinitingnan niya ang mga patay na gwardiya at ang target, nakapansin siya ng kakaibang detalye. Masyadong malinis ang execution. Walang iniwang ebidensya. At parang alam ng mga killer ang buong layout ng gusali. Kung mahina ang boses, para bang nag-iisip. Hindi ito gawa ng ordinaryong hitman. Parang may buong intelligence team na nasa likod nito. Agad niyang pinagtibay ang kanyang loob. Siya mismo ang hahabol sa misteryosong ghost assassins. Bumalik si Kong sa headquarters. Doon, napapagitnaan siya ng mga lalaking pulis na tila minamaliit siya. Dahil babae siya at medyo kakaiba ang estilo. Pero hindi siya nagpapatalo. Kahit ang kanyang mga boss, may pagdududa kung kaya niyang hawakan ang kaso. Kung confident. Kung may makakahuli sa kanila, ako yon. Alam kong hindi sila ordinaryo. Pinakita dito ang personality niya. Strong, independent, hindi nagpapadikta sa iba. At mula sa puntong ito, nagsimula na ang personal niyang laban para habulin ang dalawang babae. Sa kabilang banda, ipinapakita ang buhay ni Lin at Sue sa kanilang hideout. Sa unang tingin, para silang ordinaryong magkapatid, kumakain, nagtatawanan, nag-aasaran. Pero sa likod nito, malaking bigat ang dala nila. Si Sue palaging nagbibirong parang bata, gusto ng excitement at gustong patunayan na kaya niyang maging kasing galing ni Lin. Si Lin, seryoso halatang may tinatagong pagod. Hindi na niya gustong habambuhay maging assassin. Sa isang eksena, nakatitig si Lin sa family photo nila. Kasama ang kanilang mga magulang, batadendem, paon ka mamahamayam na, ang namagutan na matagal ng patay. Sue, ate, hindi ba't ito lang ang paraan para mabuhay tayo? Para makuha natin ang freedom na hindi naranasan ng mga magulang natin? Lin, mahinahon. Oo, pero darating ang araw, gusto kong tumigil na. Ayokong madamay ka pa. Ipinapakita dito ang conflict. Si Lin ay naghahangad ng kalayaan, habang si Sue ay tila mas nahuhulog sa thrill ng kanilang madugong trabaho. Dumating ang panibagong kontrata. Isang mataas na executive ng isang malaking kumpanya. Mahalaga ang mission na ito dahil malaking halaga ang kapalit at delikado ang target. Nagplano agad ang magkapatid. Si Sue excited. Finally ate, this is my chance. Ako naman ang nasa field, ikaw ang support. Ngunit nagdadalawang isip si Lin. Sanay siya na siya ang pumapasok, habang si Sue ay sa likod ng computer. Pero para mapatunayan ang kakayahan ng kanyang kapatid, pumayag siya. Lin, okay, pero siguraduhin mong kaya mo. Ako ang magko-cover sa iyo. Habang pinaplano ng magkapatid ang kanilang susunod na mission, si Inspector Kong naman ay walang tigil na nag-iimbestiga gamit ang CCTV footages at witness statements. Nakabuo siya ng profile. Dalawang babae. Isa ang nasa loob, isa ang nasa labas. Gumagamit ng high-tech hacking. Naging mas determinado siya. Kung babae rin sila, mas lalo kong ipapakita na walang gender sa labanang ito. Ako mismo ang huhuli sa kanila. Dumating ang araw ng operasyon. Si Sue ang papasok sa gusali bilang assassin. Si Lin naman ang nasa van, naka-headset, bilang tech support at Overwatch. Sue excited at may ngiting mapangahas. Ate, watch me, hindi ako magpapatalo. Sa pagpasok niya, gumamit siya ng disguise at dumiretso sa target floor. Si Lin naman ay kalmado pero halatang kinakabahan. Hindi dahil sa mission, kundi dahil sa kapatid niyang gustong magpatunay ng sarili. Habang tumutugtog ang intense background music, nagsimula na ang infiltration. Sa bagong mission, unang pagkakataon na si Sue Xiaowei mismo ang papasok bilang pangunahing assassin. Nakadisguise siya bilang isang simpleng empleyado na may bit-bit na mga files. Mabilis niyang nakalampasan ang unang layers ng security dahil nakahack na si Lin mula sa van. Sa headset, Lin, relax, focus. Ako ang bahala sa cameras. Diretso ka lang sa ika-27 palapag, Sue, nakangiti. Don't worry ate, kaya ko to. Makikita dito ang excitement ni Sue. Parang adrenaline rush ang hatid sa kanya ng bawat hakbang. Habang dahan-dahan siyang papalapit,
Ipinakita ang kanyang target, isang mataas na executive na kasalukuyang nasa meeting room. Naglakad si Sue na parang normal na empleyado, ngunit sa loob-loob niya, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nang makalapit, biglang lumabas ang kanyang pagkatao bilang assassin. Mabilis, maliksi at walang pag-aalinlangan. Gamit ang maliit na blade na nakatago sa kanyang bag, inatake niya ang mga gwardya sa paligid. Sa headset, naririnig ang boses ni Lynn. Medyo kinakabahan. Lynn, too many guards, Sue. Get out now. Sue, relax ate. Kaya ko sila. At sa isang mabilis na galaw, boom, mission accomplished. Natapos niya ang target. Ngunit hindi gaya ng inaasahan, hindi naging kasing linis ng mga operasyon ni Lynn ang ginawa ni Sue. May naiwan siyang ilang gwardya na nakatakas at nakatawag ng backup. Naging mas magulo ang pag-alis niya. Nagkaroon ng matinding habulan sa loob ng gusali. Sa bawat kanto, may kalaban. Sue, gamit ang martial arts skills, ay nakipaglaban gamit ang mga improvised weapons, fire extinguisher, table legs at kahit mga laptop. Habang nagkakagulo, dumating sa eksena si Inspector Kong Karen Mok. Kasama ang kanyang SWAT team, sinalubong niya ang ingay ng alarma at ang takbuhan ng mga tao palabas ng gusali. Kong sumisigaw sa team. Secure all exits. Boss ay kasi hindi makakatakas ang target ngayong gabi. Sa unang pagkakataon halos magkasalubong na sila ni Sue. Ngunit dahil mabilis kumilos si Sue, nagawa niyang makatakas sa isang secret route na binuksan ni Lynn sa pamamagitan ng hacking. Sa pinakamaselang bahagi ng operasyon, nakatakas si Sue sa rooftop kung saan may nakaabang na cable line na inihanda ni Lynn. Mula sa kabilang building, kitang-kita ni Lynn ang kapatid niyang tumatakbo, habang sa kabilang panig, si Kong ay mabilis na umakyat ng hagdan para habulin siya. Sa isang suspense-filled slow-motion scene, tumalon si Sue gamit ang cable habang si Kong ay dumating sa rooftop. Huli na para abutan siya. Kong, galit na bulong. So close. Napakalapit na. Ito ang unang malinaw na pahiwatig ng titulo ng pelikula. Si Sue ay todo saya. Ate, nagawa ko. Ako mismo ang pumatay sa target, ngunit si Lynn ay hindi makangiti. Halata ang kaba at lungkot sa kanyang mukha. Lynn, Sue, hindi sapat ang tapang lang. Muntik ka nang mamatay. Hindi ito laro, Sue. Medyo nagtatampo. Bakit ba palagi mo akong minamaliit? Kaya ko ito. Hindi ako bata. Dito nagsimula ang tensyon ng magkapatid. Habang si Sue ay nagiging mas determinado, si Lynn ay mas nagiging balisa at gustong tigilan na ang lahat. Samantala si Inspector Kong naman ay nagbabalik sa headquarters. Bagamat hindi niya nahuli ang assassin, alam niyang babae ito, maliksi at gumagamit ng advanced tech. Ipipinapakita na siya ay mas lalong naging determinado at parabang personal na ang laban. Kung hindi ko sila hahayaang makatakas muli. Next time, I'll be ready. Pagbalik sa hideout, ramdam ang tensyon sa pagitan ni Lynn at Sue. Si Sue mas lalong naging determinado. Gusto niyang patunayan na kaya niyang maging kasing galing ng ate. Si Lynn naman, lalong nagdududa kung tama pa ba ang ginagawa nila. Sa isang gabi, habang nag-uusap sila, Sue, ate, hanggang kailan ba tayo magtatago? Hanggang kailan ka magdadalawang isip? Kung ayaw mo na, hayaan mo akong magpatuloy, Lynn. Mahinahon, pero matindi. Sue, hindi ka pa handa. Ang mundo natin, hindi ito biro. Isa lang ang mali, patay ka. Kitang-kita ang banggaan ng kanilang pananaw. Samantala dumating ang mas malaking misyon, isang kontrata mula sa isang malaking kumpanya na naglalabanan sa loob ng corporate world. Ngunit may kakaiba, tila may mga tao sa likod ng kontrata na may sariling agenda. Habang pinaplano ni Lynn at Sue ang operasyon, tila may banta ng pagtataksil. May isang client na hindi lubos na mapagkakatiwalaan. Habang sila'y abala, si Inspector Kong naman ay lalong naging matindi sa kanyang pagsisiyasat. Ginamit niya ang kanyang katalinuhan upang pagsama-samahin ang lahat ng impormasyon. Dalawang babae laging sabay. May advanced hacking at tila may personal na motibo bukod sa pera. Kung may pattern sa galaw nila, mahuhuli ko sila. Sa kanilang susunod na mission, nagkaroon ng habulan sa loob ng isang gusali. Si Lynn, pumapasok bilang support. Si Sue, nasa frontline.
Ngunit hindi nila alam, naroon din si Kong at ang kanyang SWAT team. Nagkaroon ng matinding habulan sa parking lot, mga barilan, martial arts laban, at mabilis na stunt sa pagitan ng mga sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan, halos mahuli ni Kong si Lin. Ngunit sa isang mabilis na pagtakbo, nakatakas siya. At bago siya tuluyang mawala, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang matinding stare down na parang nagsasabing, "Kita-kits tayo ulit." Tititatam. Hindi pa tapos ito. Sa puntong ito, unti-unti nang lumalabas ang mas malalim na problema. Hindi lahat ng kanilang mga kliyente ay totoo sa pangako. May isang powerful na tao na tila gustong gamitin sila para sa mas malalim na agenda. At kapag tapos na, aalisin sila sa eksena. Lin, galit. Ginagamit lang tayo. Kapag tapos na, papatayin din nila tayo. Sue, nagdududa. Pero ate, ito na ang pinakamalaking kontrata natin. Hindi ba't ito na ang chance natin? Makikita na nagsisimula na ring magkasira ang tiwala nilang dalawa. Sa mga sumunod na eksena, ipinakita ang contrast. Si Sue ay mas nagiging agresibo, gustong patunayan ang sarili. Si Lin ay mas nagiging defensive at protective. At sa kabilang banda, si Kong ay unti-unti ring nakikita ang kahinaan ng magkapatid, lalo na ang emosyonal na ugnayan nila. Habang pinaplano ni Lin at Sue ang kakanilang pinakamalaking kontrata, lalong lumilinaw na may kakaiba sa kanilang client. Hindi pala simpleng trabaho, ito ay isang patibong. Ang tunay na plano, gamitin sila para alisin ang mga kalaban ng client, at pagkatapos, sila mismo ang ipapapatay para walang ebidensya. Nadiskubre ito ni Lin matapos niyang matrace ang mga encrypted files na ipinadala ng kliyente. Lin, galit. Habang naghahak, "Hindi kontrata to, patibong ito. Sue, gusto lang nila tayong gamitin." Ngunit si Sue ay nagdadalawang isip. "Sue, pero ate, ito na ang pinakamalaking mission natin. Kung matapos natin ito, malaya na tayo." Nagsimula ang operasyon. Si Lin ay tense at laging nakabantay. Si Sue ay determined at halos hindi alintana ang panganib. Ngunit biglang umatake ang mga tauhan ng client mismo. Barilan sa loob ng gusali, martial arts combat sa makitid na pasilyo. Si Lin at Sue sabay na lumalaban para mabuhay. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Inspector Kong at ang kanyang team. Ngayon, 3 na ang puwersang nagbabanggaan. 1, ang magkapatid. 2, ang mga traidor na kliyente at kanilang private army. Ang 3, ang pulisya na pinangungunahan ni Kong. Sa isang napakatinding eksena, napilitan ang magkapatid na lumaban back-to-back laban sa dosenang kalaban. Si Lin graceful at deadly, si Sue reckless pero matapang. Ngunit dumating ang masakit na punto. Sa kalagitnaan ng labanan, si Sue ang nadaplisan ng bala at unti-unting nawala ng lakas. Lin, "Sue, huwag kang bibitaw." Sue, mahina ang boses. "Ate, kaya mo to. Hindi ako natatakot." Habang humaharap si Lin sa huling bugso ng kalaban, ginamit ni Sue ang natitirang lakas para protektahan ang kanyang ate. Isang sakripisyo na nagbigay ng pagkakataon kay Lin upang makatakas sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos ng madugong labanan, nagkaharap sina Lin at Inspector Kong. Pareho silang sugatan, pareho silang pagod, pero malinaw na may mutual respect sa pagitan nila. "Kung kailangan kitang dalhin, criminal ka Lin, mahinahon, may luha sa mata. Kung kaya mo, pero hindi na ako ang dating ako." Hindi na nagpatuloy ang labanan nila. Sa halip, ipinakita na minsan, kahit magkaiba ang landas, may pagkakaunawaan ang dalawang malalakas na babae. Sa huli, lumabas na si Lin lamang ang nakaligtas. Ngunit hindi niya ito itinuring na tagumpay dahil kapalit nito ang buhay ng kanyang kapatid na si Sue. Sa isang malungkot na eksena, makikita si Lin na nakatitig sa litrato nilang magkapatid habang naririnig ang mga alaala ng kanilang tawa, asaran at pagmamahalan. Lin bulong, "Sue, free ka na. At ako, mananatili para alalahanin ka." Matapos ang madugong laban, nagpakita ang pelikula ng isang mas mabagal, emosyonal na tono. Ang gusaling pinagdausan ng labanan ay puno ng abo, dugo at sirang gamit. Ang katawan ni Sue ay naiwan sa gitna ng kaguluhan, isang paalala ng kanyang sakripisyo.
Si Lynn, bagamat nakatakas, ay sugatan hindi lang sa katawan kundi pati sa puso. Hindi niya inasahan na sa huli, mawawala sa kanya ang kapatid na tanging dahilan kung bakit niya tinanggap ang mga kontrata at lumaban para mabuhay. Samantala si Inspector Kong ay nakaupo sa kanyang opisina, tinitingnan ang mga report tungkol sa nangyari. Bagamat hindi niya tuluyang nahuli si Lin, alam niyang hindi na ito katulad ng dati. Hindi na siya isang assassin na gumagalaw para sa pera, kundi isang taong binigyan ng bagong direksyon ng sakripisyo ng kanyang kapatid. Kung mahina ang boses. Sa huli, pareho rin tayong biktima ng labanang ito. Ipinakita ang kanyang respeto kay Lin, at sa isang paraan, naging konektado ang kanilang mga kapalaran. Sa huling eksena, ipinakita si Lin na naglalakad mag-isa sa isang tahimik na lansangan. Naka-sunglasses, nakasuot ng simpleng damit, dala lamang ang isang maliit na bag. Wala na ang kanyang kapatid, wala na rin ang kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang bagong desisyon. Hindi na siya babalik sa pagiging assassin. Haharapin niya ang mundo bilang isang ordinaryong tao, kahit mahirap, kahit mag-isa. Ang camera ay nag-zoom out habang siya ay naglalakad patungo sa liwanag ng araw, isang simbolo ng bagong simula. Ang So Close ay hindi lang basta action film. Ito ay kwento ng pamilya, sakripisyo at ang halaga ng kalayaan. Si Lin, ang ate na handang gawin ang lahat para protektahan ang kapatid. Si Sue ay ang bunsong kapatid na puno ng tapang at pangarap, ngunit binayaran ng kanyang buhay ang kanyang pagpupursige. Si Kong, ang pulis na nagpapaalala na kahit nasa magkaibang panig ng batas, may mutual respect at pagkakaintindihan. At dito nagtatapos ang ating detalyadong recap ng pelikulang So Close, 2002. Isang kwento ng dalawang assassin na magkapatid at isang matapang na pulis. Tatlong babae na nagpamalas ng lakas, talino at sakripisyo. Kung nagustuhan ninyo ang ating recap, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ang inyong paboritong eksena, at syempre mag-subscribe para sa mas marami pang movie recaps na tulad nito. Hanggang sa muli mga ka-movie recappers, ako si Pangalan Mo, and ito ang So Close sa 2002. Kita-kits sa susunod nating recap.